Sandro Mulak hayagang inamin na hindi siya okay. Diretso at walang paligoy-ligoy ang pag-amin ng baguhang young star na si Sandro Mulak hinggil sa kanyang kasalukuyang pinagdaraanan. Hindi ako okay, ang sinserong pahayag ni Sandro na naglalarawan ng kanyang sitwasyon sa gitna ng kontrobersya na kinakaharap niya ngayon. Noong August 14, nagbalik si Sandro sa National Bureau of Investigation, NBI, para sa kanyang ikalawang session ng behavioral therapy. Ito ay isang mahalagang hakbang para sa kanyang mental health, na isang pangunahing issue sa ngayon. Ang therapy na ito ay isang bahagi ng kanyang proseso ng pagpapabuti mula sa mga pagsubok na kanyang dinaranas. Ang pagbalik ni Sandro sa NBI ay hindi basta-basta lamang. Ito ay naganap pagkatapos ng isang Senate hearing na kung saan ang dalawang independent contractors mula sa GMA, sina Jojo Nunes at Richard Cruz, ay tinangkang i-presenta ang kanilang mga panig. Si Sandro ay nagsampa ng reklamo laban sa kanila na may kinalaman sa sexual abuse, kaya't ang hearing na ito ay may malaking epekto sa kanyang sitwasyon. Sinasalamin ng pagbisita ni Sandro sa NBI ang kanyang pangako sa pag-aalaga sa kanyang sariling kalusugan at mental na estado sa kabila ng mga pagsubok na kanyang hinaharap. Kasama niyang pumunta sa NBI ang kanyang ama na si Nino Mulak, isang kilalang aktor at ama na lubos na sumusuporta sa kanya sa oras ng kanyang pangangailangan. Ang presensya ni Nino sa kanyang tabi ay nagbigay ng moral na suporta kay Sandro, na isa sa mga pinakamalalapit na tao sa kanyang buhay. Ang behavioral therapy na ito ay bahagi ng isang mas malawak na plano para sa pagpapabuti ng mental health ni Sandro. Ang ganitong uri ng therapy ay nakatuon sa pag-aalaga sa emosyonal na aspeto ng isang tao, lalo na kung sila ay nakakaranas ng matinding stress o trauma. Sa kaso ni Sandro, ang pagsasagawa ng therapy sessions ay maaaring makatulong sa kanya na makayanan ang mga emosyonal na epekto ng mga kontrobersyang kinasasangkutan niya. Sa mga nagdaang linggo, naging sentro ng atensyon si Sandro dahil sa kanyang mga paratang laban sa mga individual mula sa GMA. Ang mga paratang na ito ay hindi biro at may malalim na epekto hindi lamang sa kanyang personal na buhay kundi pati na rin sa kanyang propesyonal na karera. Ang Senate hearing na naganap ay isang mahalagang hakbang para sa pagpapahayag ng kanyang panig at paghahanap ng hustisya. Ang mga magulang ni Sandro, partikular ang kanyang ama, ay nasa kanyang tabi sa bawat hakbang ng kanyang paglalakbay. Ang kanilang suporta ay mahalaga sa pagbuo ng kanyang lakas at pagtitiwala sa sarili habang siya ay nasa proseso ng pagpapagaling. Ang kanilang pagkakaisa sa pagharap sa mga hamon ay nagpapakita ng kahalagahan ng pamilya sa pag-abot sa pag-asa at paggaling. Ang pagiging tapat ni Sandro sa kanyang sitwasyon at ang kanyang pagbabalik sa NBI para sa behavioral therapy ay mga hakbang patungo sa mas malalim na pangunawa sa kanyang pinagdaraanan. Sa bawat sesyon ng therapy, inaasahan na siya ay makakahanap ng mga pamamaraan upang mas mapabuti ang kanyang mental na kalagayan at maging mas handa sa pagharap sa mga susunod na pagsubok. Sa kabuuan, ang kanyang sitwasyon ay nagsisilbing paalala sa lahat ng kahalagahan ng pag-aalaga sa ating mental health, lalo na sa panahon ng krisis. Ang mga hakbang na ginagawa ni Sandro ay hindi lamang para sa kanyang sariling kapakanan kundi pati na rin sa pagtuturo sa iba ng kahalagahan ng pagtulong sa sarili sa mga oras ng pangangailangan.